Natapos na nga nating puntahan ang People's Park in the Sky, Crosswinds Tagaytay, pati na nga rin ang Picnic Grove, kaya naman punta na nga tayo sa ating susunod na destinasyon. Hi besties! For today's vlog, eto na nga yung part 2, day 2 ng aming gala at ngayon nga ay pupuntahan na namin ang SVD Farm. Eto nga ay matatagpuan sa Arnoldos Road, Aguinaldo Highway, Tagaytay City. At nasa loob nga rin ito ng The Divine Word Seminary. Last January 2021 nga lang ito na open in public at pinamumunuan nga ito ng The SVD o Societas Verbi Divini o sa madaling salita ay ang mga pari at ang missionaries. May kabuang 5 ektarya nga ang lupain na ito at sa ganda nito ay hindi ka talaga mananawang maglakad-lakad dito. Makikita mo nga rin dito ang painting sa bato ng ating The Virgin Mary. Hindi lang magandang view ang mai-offer sa iyo ng SVD Farm dahil sa katahimikan at peaceful ng lugar na ito ay pwedeng-pwede ka ditong magnilay-nilay. Heto nga't paakyat nga kaming pamilya dahil sabi ko naman sa kanila ay magdasal nga kami dun sa grotto na nasa itaas. Habang maakyat nga kayo may makikita nga kayong ganitong prayer. Ang tawag nga nila dyan ay Devotion to the Seven Sorrows of Mary. Habang paakyat nga kami nakasalubong nga namin ang mga kabataang ito. At kahit nga bagong attraction lang din ito dito sa Tagaytay ay talaga namang marami na rin ang dumadayo dito. Heto nga at nag-offer na nga rin kami ni boss ng prayer bilang pasasalamat sa lahat ng blessings na na-receive namin ngayong taon. Kabilang na nga rin itong trip namin taon-taon. Next naman ay puntahan naman natin ang Chapel of the Virgin of the Poor. Sayang nga lamang at weekdays kami napunta dito dahil may mass nga raw dito every Saturday and Sunday. Meron nga rin pala ditong cafe at kainan at libre nyo nga marerent yung mga ibang cottage na nandyan. At pati entrance dito ay free na nga rin. Katabi ng SVD Farm itong Pink Sister Chapel and Convent and was founded by the German priest Arnold Jansen. Dinarayo talaga ng mga deboto ang Pink Sisters Chapel na ito dahil nga dito ay meron kayong panahon para magdasal at makapag-reconnect kay Lord. Napakatahimik at napaka-spiritual talaga ng lugar na ito. Next naman nating pupuntahan ay ang Sunflower Farmville. Ito naman ay matatagpuan ni Rotonda, Tagaytay City. Grabe sa ganda ng mga sunflower dito ay para na nga kaming gumagawa ng music video ni boss. Kita nyo naman at buhay na buhay nga ang lahat ng sunflower dito. Isa rin talaga itong Sunflower Farmville sa dinarayo ng mga turista dito dahil sa picture perfect na lugar na ito. Ang halaga nga pala ng entrance fee dito sa Sunflower Farmville ay 100 pesos at may free video okay pa nga yun. Humigit kumulang di ko mabilang ang mga tanim ng mga sunflower dito dahil sobrang dami naman talaga. Heto nga at may mga bago nga silang itinanim dito sa kabilang side ng kanilang taniman. Sobrang ganda talaga dito at masasabi kong sulit naman ang pagpunta namin. Kita nyo naman pati nga si Ate Carmela hindi na nga rin napigilan at nagpicture na nga rin siya dito. At kung pupunta nga kayo dito sa Tagaytay ay isama nyo na nga rin ito sa inyong bucket list dahil hindi nga kayo magsisisi na pumunta kayo dito sa Sunflower Farmville. Ganito nga kalawak ang taniman ng kanilang mga sunflower dito at talaga namang alagang-alaga sila ng mga tao dito. Naglaro nga lang din saglit si Gael dito sa playground at pagkatapos naman namin dito ay dumiretso na nga rin kami sa Sky Ranch Tagaytay. At kahit nga napuntahan na namin ito last year ay nirequest pa nga rin ng mga bata na pumunta kami dito. Bumili na nga si Daddy Boss ng ticket namin para makapasok at 100 pesos nga yan each. At pagkapasok mo nga dito ay bubungad sa'yo ang iba't ibang karakter kagaya nito ni Batman. Nandito nga rin si Green Man, Iron Man, Black Panther, Voltes 5, Gwen Stacy at Thor. At pati na nga rin ang Iron Man robot ay nandito rin. Hindi rin magpapahuli si Bumblebee at ayan nga't nagpicture na nga rin sila ni Gael. At ang isa pang nakakatawa dito ay nandito rin si Thanos. Hayan nga't nagsasayaw na nga siya at ina-entertain nga niya lahat ng tourist na nandito ngayon sa Sky Ranch. Pagkatapos naman ay nag-ikot na nga rin kami dito at naglaro na nga rin ang mga bata. Napakarami nga ng pila sa ibang rides kaya dito na nga muna sila naglaro. 300 pesos nga ang laro dito pero madali lang din naman dahil 5 ducks nga lang din ang kailangan mong makuha. Sure nga rin na walang talo dito dahil paniguradong may makukuha kang premyo. At itong ang facts yung nakuha ni Ate Carmela na premyo. Next naman ay pumila naman din si Gael dito sa swing na ito. Napakalakas nga ng loob ng batang ito dahil halos lahat ng rides ay gusto niyang sakyan. Hindi nga lang din talaga kasi kami makaubra dahil napakahaba nga ng pila. Kaya heto at dito nga muna siya sa swing nagtsatsaga. Habang siya enjoy na enjoy dito ako na may hilong-hilo sa pag-aantay sa kanya. Kaya nga sabi ko kay Daddy Boss ay siya na nga muna ang mag-video. Next namang sinakyan ni Ate Carmela at ni Gael ay itong Vikings. Vikings for kids lang din naman talaga ito at hindi masyadong nakakalula. Pero akala ko lang pala yon dahil kahit maliit nga ito ay talagang nakakalula nga rin at talagang napasigaw silang dalawa. Darren. Next naman
naman ay nag-rent nga ang mga bata ng electric bike na ito para naman umikot nga sila dito sa loob ng Sky Ranch. Dahil napakarami nga ng pila sa bawat rides, kaya naman sabi nila diyan na nga lang din nila uubusin ang kanilang oras. At habang nagbabike nga itong mag-aama ay nanonood nga ako dito ng zipline. Grabe, ang galing talaga ng mga taong ito. Napakalakas ng loob nila. Gusto ko nga ring itry yan, kaya lang ay natatakot talaga ako. At pagkatapos naman na masayang araw ay oras na nga rin para kami ay umuwi. At next ko namang i-upload ay ang aming day 3 gala dito sa Tagaytay. Yun lang. Thanks for watching.